May mga bahay na tahimik sa umaga pero pagdating ng gabi, parang may ibang nakatira. Mga lugar na hindi sumisigaw ng takot pero dahan-dahang pumapasok sa dibdib mo ang bigat sa panahon ng pandemya. Habang ang mundo ay nakakulong at nag-iisa, may mga espasyong mas lalong naging tahimik at sa katahimikang iyon, may mga presensyang naging mas malinaw. Hindi lahat ng multo ay galit. Hindi lahat ay nananakit. May ilan na nananatili dahil hindi pa sila natapos. Noong kasagsagan ng pandemya, sa isang tahimik at halos walang kataong barangay sa Bunuan sa Dagupan, Pangasinan, doon ako pansamantalang nanirahan kasama ang ex-boyfriend ko. Tahimik ang lugar. Maririnig mo lang ang hampas ng hangin at alon mula sa dagat tuwing gabi. Caretaker siya ng isang napakalaking bahay na pagmamay-ari ng mag-asawang doktor na madalas ay nasa Amerika. Isang bahay na maluwag, luma at puno ng katahimikan. Ngunit sa likod ng lawak at payapang itsura nito, may mga gabing hinding-hindi ko kailanman makakalimutan. Nang pumanaw ang mama ng ex ko sa mismong bahay na iyon, doon nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Ilang araw bago siya bawian ng buhay, napapansin na namin na tila may kakaiba sa kanyang kilos. Madalas siyang nakahiga habang nakatitig sa kisame o sa mga sulok ng kwarto. Tahimik, pero parang may kausap na hindi namin nakikita. Minsan, gumagalaw ang kanyang mga mata na para bang may sinusundan. Isang gabi, habang hawak-hawak namin ang kanyang mga kamay, bigla siyang nagsalita ng mahina, halos pabulong. "Ate, hindi pa ako pwede. Andito pa sila," sabi niya habang nakatitig sa kawalan. Tila may nakikita sa harap niya na hindi namin kaya makita. Kinabukasan, bigla siyang nahirapang huminga. Tinakbo namin siya sa ospital, pero dahil pandemya, halos imposible ang makapasok. Doon na siya tuluyang pumanaw at simula noon, ramdam naming may nagbago sa paligid ng bahay. Unang beses kong naramdaman ang presensya nila isang madaling araw. Gusto ko lang sana noon mag-CR. Tahimik ang buong bahay habang naglalakad ako sa hallway. Ngunit pagdating ko sa may dulo nito, bigla akong natigilan. May isang babae roon. Nakatalikod siya. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Nakatayo siya mismo sa harap ng pintuan ng banyo. Hindi siya gumagalaw. Parang isang estatwa. Hindi ko alam kung hihinga ba ako o sisigaw. Dahan-dahan akong umatras. Bawat hakbang ko ay mabigat. Pagdating ko sa kwarto, mabilis kong hinila ang kumot ko at tinakpan ko ang mukha ko. Nanginginig ako, pawis na pawis at pilit na pinipigilan ang sarili kong umiyak. Mula noon, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Sa kusina, palagi naming napapansin ang anino ng isang madre. Nakasuot siya ng puting-puti na kasuotan na may kulay abong belo. Madalas siyang makita sa gilid ng ref. Tahimik lang na nakatayo at sa isang iglap, bigla na lang nawawala. Isang gabi naman, narinig ng tatay ng ex ko ang tunog ng pagbukas ng lumang piano sa sala. Isang piano na matagal nang hindi nagagamit at natatakpan ng alikabok. Nang puntahan niya ito, sarado pa rin ang takip, parang walang nangyari. Hindi naman sila nananakit. Sa halip may mga pagkakataong parang binabantayan pa nila kami. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, biglang bumukas ang bintana sa kwarto nila. Tumayo kami agad para isaka ito. Ngunit bago pa namin magawa, nakita namin ang isang anino sa labas. Mukha itong babae na nakasilip sa bintana. Tahimik lang siya. Hindi siya nakakatakot sa paraan na inaasahan mo. Sa halip may kakaibang pagkaramdam ang dumaloy sa akin. Parang may lungkot sa kanyang mga mata. Madalas din nagiging mabigat ang hangin tuwing 3:00 ng madaling araw. Parang humihigpit ang dibdib mo sa bawat hinga. Para bang may bumubulong sa tenga mo. Mahina, pero malinaw. Isang beses, nagising ako sa tunog ng mga yabag papunta sa kwarto namin. Mabigat ang bawat hakbang. Akala ko si papa ng ex ko iyon. Pero nang sumilip ako sa ilalim ng pinto, may aninong dumaan at parang lumulutang sa sahig. Ilang sandali pa, narinig ko bumukas ang pinto ng dating kwarto ng mama ng ex ko. Kahit matagal na naming inilak iyon. Nang tumagal, sinubukan naming ipatawag ang isang pare para basbasan ang buong bahay. Habang nagro-rosaryo siya sa sala, unti-unting lumamig ang paligid.
Ramdam mo ang lamig na parang may dumaan sa likod mo. Ang mga kandila sa altar, isa-isang namatay kahit walang hangin. Sa gitna ng dasal, may narinig kaming parang umiyak sa itaas ng bahay. Mahina, pero puno ng lungkot. Matapos ang basbas, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ilang linggo kaming walang naramdaman. Ngunit makalipas sa isang buwan, bumalik ulit ang presensya. Minsan sa anyo ng amoy ng kandila, minsan naman sa biglaang pagpatay ng ilaw kahit walang aberya. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya kaming umalis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na hindi na dapat kami manatili roon. Parang may nagsasabi sa amin na oras na para umalis. Bago kami tuluyang umalis, lumingon ako sa bahay. Malaki, tahimik at tila nakamasid. Sa huling sandali, sa may bintana ng dating kwarto ng mama ng ex ko, may nakita akong anino ng babae na nakasilip. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko alam kung masaya ba o malungkot. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang bahay sa Bunuan. Marami pa rin nagsasabing walang nangyayari roon, ngunit alam naming hindi kami nag-iisa noon. Sapagkat may mga kaluluwang nanatili, naghihintay at patuloy na nagbabantay sa mga pader na minsan ay naging saksi ng buhay at kamatayan. May mga bahay na kahit matagal mo nang iniwan, parang hindi ka pa rin nila tuluyang pinapakawalan. Mga lugar na sa unang tingin ay tahimik lang, luma at puno ng alaala. Pero sa gabi, may ibang muka na ipinapakita. Minsan, ang mga kwento ng matatanda ay hindi lang pala basta kwento. Ang mga bagay na akala mong panaginip lang noong bata ka ay may mas malalim na pinanggalingan. Isang lumang bahay sa probinsya, isang gabi na tila karaniwan lang, at isang karanasang hindi madaling limutin kahit pa lumipas na ang maraming taon. Hello Kuya Ken, ako nga pala si Miss Y, taga Nueva Ecija. Gusto ko lang ibahagi ang isa sa mga karanasan sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Isang karanasang hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa alaala ko tuwing sumasapit ang tahimik na gabi. Nangyari ito noong nakatira pa kami sa dati naming bahay. Ang bahay na iyon ay isang lumang ancestral home. Malaki, luma at puno ng kasaysayan. Ayon sa mga kwento, ginamit pa raw ito noong panahon ng mga Hapon bilang isang base ng mga sundalo. Sabi ng mga matatanda sa lugar, marami raw bihag ang dinala roon at doon na rin pinatay. Kaya hindi na rin kataka-taka kung bakit sinasabi nilang maraming kababalaghan ang nangyayari sa bahay na iyon. Mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng normal na isipan. Noong mga taong 2002 o 2003, 8 o 9 na taong gulang pa lamang ako. Isang gabi iyon na tulad ng karaniwan. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin at parang mas mabigat kaysa dati ang katahimikan. Sa loob ng malaking silid kung saan kami natutulog. Kami mga bata ay sa lapag lang humihiga, magkakatabi sa banig at manipis na kutsyon. Samantalang ang kuya ko, ang asawa niya at ang pamangkin ko ay magkakatabi namang natutulog sa kama na nasa gilid ng silid. May maliit na ilaw na nakakabit sa dingding dahil ayaw matulog ng pamangkin ko kapag madilim. Dahil dito, bahagyang maliwanag ang buong silid. Sapat para makita ang mga anino ng mga gamit. Pati na ang mga hugis na parang gumagalaw kapag tumatama ang ilaw sa dingding. Habang tahimik ang lahat at walang kahit anong ingay, unti-unti na rin akong nakatulog ng mahimbing. Pero maya-maya, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, hindi rin dahil sa liwanag, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na bigla na lang sumiksik sa dibdib ko. Parang may nakatingin sa akin. Parang may presensyang nakatayo mismo sa harapan ko. Napakalapit at ramdam ko ang bigat na pagmasid nito. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Halos pigil ang paghinga para silipin ko ano ang nasa harapan ko at doon ko siya nakita. Isang katawan, walang ulo, walang braso. Katawan lang na nakatayo mismo sa harap ko. Ang suot niya ay lumang damit. Parang uniforme ng sundalo o hardinero noong dekada 50. Puno ng dumi at putik ang tela. Parang matagal na ito nakabaon sa lupa
Kahit wala siyang muka, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Parang humihinga siya sa harap ko. May mabagal at mabigat na galaw. Kahit malinaw na wala namang siyang ulo. Nanginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Gusto kong tumakbo pero parang naninigas ang mga paa ko. Parang hindi na sa akin ang sarili kong katawan. Sa sobrang takot, mabilis kong itinakip ang kumot sa ulo ko at pilit kong ipinikit ang mga mata ko. Umaasang kapag hindi ko siya nakita, mawawala rin siya. Ngunit naririnig ko pa rin ang mahinang paggalaw sa lapag. Parang may mabigat na yabag na dahan-dahang papalayo. Hindi ko alam kung totoo yun o guni-guni lang. Pero sa sandaling iyon, alam kong hindi ako nag-iisa sa silid. Kinabukasan, sinabi ko sa kuya ko ang nangyari. Noong una natawa pa siya at sinabi niyang baka panaginip lang daw yun. Pero napansin ko nag-iba ang mukha ng asawa niya. Bigla siyang natahimik, parang may alam siyang hindi niya agad masabi. Sabi niya, may mga gabi rin daw na naririnig nilang parang may naglalakad sa hallway kahit siguradong tulog kaming lahat. Minsan daw, may aninong dumadaan sa harap ng pinto. Pero kapag sinilip nila, wala namang tao. Mula noon, mas madalas ko nang marinig ang mga bulong-bulungan ng mga matatanda sa lugar tungkol sa bahay. May isa raw sundalong Hapon na napatay mismo sa harapan ng bahay at may iba pang sundalong hindi na raw nailibing ng maayos. Ang ilan sa kanila ay basta na lang itinapon sa likod bahay o kaya'y inilibing sa ilalim ng mga puno sa bakuran. Marami na rin daw nakakita na apakisyon. Isang lalaking walang ulo, minsan ay nakaupo sa hagdan at minsan naman ay nakatayo sa bintana. Tahimik na nakamasid. Dumaan ang mga taon pero nanatiling buhay sa alaala ko ang gabing iyon. Tuwing naiisip ko, bumabalik ang lamig ng hangin at ang matinding takot na parang bumabalot sa dibdib ko. Hanggang sa lumipas ang panahon at napagdesisyonan ng pamilya na ibenta ang bahay. Noon lang tuluyang nawala ang mga kakaibang pangyayari. Ngayon, nakatira na kami dito sa Amerika, malayo man. Pero tuwing na pag-uusapan ang lumang bahay sa probinsya, hindi ko maiwasang maalala ang dati naming bahay sa Nueva Ecija. Ang bahay na puno ng alaala at ng mga nilalang na tila hindi kailanman tuluyang nawala.